Kamusta mga ka-fishing, mga kasama sa libangan at paglalayag? Ito na naman ang inyong kaibigang eksperto, handang-handa ng ibahagi ang pinakasariwang pagsusuri at pagtataya para sa linggo ng pangingisda. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang buong linggo mula ika-12 hanggang ika-18 ng Enero, taong 2026. At maniwala kayo mga kaibigan, hindi ito isang ordinaryong linggo. May mga sinyalis sa kalangitan at sa karagatan na nagsasabing may mga pagkakataong hindi natin dapat palampasin. Bakit ko nasabi? Dahil ang paparating na new moon sa dulo ng linggo ay magdudulot ng kakaibang sigla sa mga isda. Pero kailangan nating paghandaan ang ilang araw na maaaring maging maselan. Kaya't ihanda nyo na ang inyong mga tackle box, patalasin ang mga kawil, at makinig ng mabuti dahil sisimulan na natin ang paghimay sa mga sikreto ng darating na linggo. Ngayong linggo, dalawang bituin ng ating karagatan ang ating pagtutuunan ng pansin, ang tuso at mailap na lapu-lapu at ang mabilis at malakas na talakitok. Ang dalawang ito ay tiyak na magbibigay sa atin ng magandang laban at masarap na ulam. Unahin natin ang hari ng mga bato, ang lapu-lapu. Sa panahong ito ng amihan, kung saan medyo mas malamig ang tubig, ang mga lapu-lapu ay mas gustong manatili malapit sa kanilang mga kaharian. Hanapin ninyo sila sa mga lugar na may maraming istruktura sa ilalim ng tubig. Isipin ninyo ang mga batuhan, mga lumubog na koral, mga pundasyon ng tulay, o kahit na mga artipisyal na bahura. Ang mga lugar na ito ay nagsisilbing kanilang kanlungan at hunting ground dahil sa matatag na temperatura ng tubig na nasa 27 degrees Celsius. Sila ay magiging komportable at aktibong maghahanap ng pagkain. Ang pinakamagandang lalim para sa kanila ay mula 10 hanggang 30 metro, lalo na sa mga gilid ng mga drop-off. Para sa ating sandata laban sa lapu-lapu, ang pinakamabisa pa rin ay ang bottom fishing. Gumamit kayo ng matibay na leader line, siguro mga 40 libra pataas. Dahil sa sandaling makagat nito ang pain, agad itong sisisid pabalik sa kanyang lungga sa mga bato. Kailangan ninyo ng lakas para pigilan siya. Sa pain naman, walang tatalo sa buhay na hipon o maliit na isda. Pwede ring gumamit ng sariwang hiwa ng pusit. Kung kayo naman ay mahilig sa artificial, subukan ng mga jig na dahan-dahang pinapatalbog sa ilalim o mga soft plastic na isinusuot sa isang jig head. Ang sikreto ay panatilihing malapit ang inyong pain sa sahig ng dagat kung saan sila nag-aabang. Sunod naman nating pag-usapan ang torpedo ng karagatan, ang talakitok. Ang mga isdang ito ay mga atleta, palaging gumagalaw at nangangaso. Ngayong linggo, dahil sa papadilim na buwan at malakas-lakas na hangin mula sa hilagang silangan, asahan nating mas magiging agresibo sila. Mahahanap natin sila sa mga lugar kung saan nagtatagpo ang malakas na agos at mga istruktura. Isipin ninyo ang mga bukana ng ilog na dumadaloy sa dagat, mga gilid ng islang may matatarik na batuhan, at mga reef edge. Sila ay madalas na umaatake sa mga oras na mahina ang sikat ng araw. Kaya't ang madaling araw at dapit hapon ang inyong golden hours. Para sa gamit, spinning setup ang pinakamainam. Isang medium heavy na rod na may habang 7 hanggang 8 talampakan na ipinares sa isang dekalidad na reel na may sukat na 4,000 hanggang 6,000 ay sapat na. Siguraduhing puno ng 30 hanggang 50 librang braided line ang inyong spool. Sa mga artificial na pain, dito sila mahilig. Subukan ng mga popper na lumilikha ng malakas na ingay at tilamsik sa ibabaw ng tubig o mga metal jig na mabilis na nire-retrieve. Ang bilis ay susi, kailangan ninyong
gayahin ang isang isdang natataranta at tumatakas. Tandaan, mga ka-fishing, kapag ang talakitok ang kumagat, humanda sa isang malakas at mabilis na takbo. Huwag masyadong higpitan agad ang inyong drag. Hayaan ninyo muna siyang tumakbo ng kaunti bago ninyo siya unti-unting labanan. Ngayon, himayin natin ang mga kondisyon na nagbibigay buhay sa ating pagtataya. Unahin natin ang panahon. Sa buong linggo, mararanasan natin ang tipikal na panahon ng amihan. Matatag at medyo malamig. Ang temperatura ng hangin ay maglalaro sa pagitan ng 23 hanggang 29 na degree Celsius. Ang atmospheric pressure ay inaasahang magiging medyo mataas at matatag na isang magandang balita. Ang matatag na presyon ay nangangahulugang hindi stressed ang mga isda at mas komportable silang lumabas para kumain. Ang hangin ay palaging manggagaling sa hilagang silangan na may katamtamang lakas. Ito ay lilikha ng bahagyang alon na maganda dahil nagdadala ito ng oxygen sa tubig at nagpapagulo sa mga maliliit na isda na siyang pagkain ng mga predator. May posibilidad ng mahinang pag-ulan sa araw ng Biyernes at Sabado na maaaring bahagyang magpalamig ng ibabaw ng tubig at mag-trigger ng feeding activity. Ang temperatura naman ng tubig, ayon sa ating pagsasaliksik, ay napakatatag sa 27 degree Celsius. Ito ay perpektong temperatura para sa ating mga target na isda, hindi masyadong mainit at hindi rin malamig, kaya't ang kanilang metabolismo ay nasa tamang antas para sa aktibong paghahanap ng pagkain. At ang pinakakritikal na salik, ang buwan. Magsisimula tayo sa waning crescent phase, kung saan ang liwanag ng buwan ay unti-unting nababawasan gabi-gabi. Ito ay unti-unting magiging pabor sa atin hanggang sa marating natin ang new moon or bagong buwan sa araw ng linggo. Ayon sa paniniwala ng maraming mangingisda, ang mga araw papalapit sa new moon at ang mismong araw nito ay nagdudulot ng napakagandang pagkakataon sa pangingisda. Mas madilim ang gabi, kaya't ang mga isda ay hindi gaanong maingat at mas matapang na lumalapit sa mababaw na lugar. Ang gravitational pull ng new moon ay lumilikha rin ng malalakas na pagtaas at pagbaba ng tubig o spring tides na nagdudulot ng malakas na agos na siyang nagdadala ng pagkain. Sa pangkalahatan, ang amihan season ay panahon ng kasaganaan. Ang tubig ay mas malinaw at mas malamig na nag-aakit sa maraming uri ng isda na maging mas aktibo, lalo na ang mga mandaragit tulad ng lapu-lapu at talakitok. At ngayon, ang pinakahihintay ng lahat, ang ating araw-araw na pagtataya. Simulan natin sa ika-12 ng Enero, Lunes. Ang rating ko para sa araw na ito ay katamtaman. Mayroon tayong papaliit na buwan at matatag na presyon. Ang hangin ay hindi pa gaanong malakas. Magandang araw ito para mag-scout ng mga bagong fishing spot at subukan ang inyong mga gamit. Martes, ika-13 ng Enero. Ang rating ko ay maganda. Ang buwan ay mas madilim na at ang mga isda ay nagsisimula ng maging mas agresibo. Ang matatag na hangin mula sa hilagang silangan ay perpekto para sa shore casting para sa talakitok sa umaga. Miyerkules, ika-14 ng Enero. Ito ay isa pa ring magandang araw para mangisda. Ang presyon ay nananatiling matatag at ang pagdidilim ng buwan ay nagpapatuloy. Subukan ang bottom fishing para sa lapu-lapu sa mga oras na malakas ang agos. Huwebes, ika-15 ng Enero, ang rating ay tumataas pa at nagiging mahusay. 2 araw na lang bago ang new moon, ang mga predator ay aktibong-aktibo na sa paghahanap ng makakain. Ito ang tamang araw para targetin ang malalaking isda. Biyernes, ika-16 ng Enero,
Ang rating ko ay mahusay ngunit kapritsoso. Ang papalapit na new moon ay nagpapalakas sa kagat, ngunit may tsansa ng mahinang pag-ulan sa hapon. Ang pagbabago sa panahon ay maaaring maging sanhi ng biglaang paghinto o biglaang paglakas ng kagat. Maging handa sa lahat ng posibilidad. Sabado, ika-17 ng Enero, ito na ang pinakamahusay na araw bago ang new moon. Kahit may posibilidad pa rin ng ulan, ang gravitational pull ay nasa kasagsagan nito. Asahan ang malalakas na agos at napakaaktibong mga isda, lalo na sa madaling araw at dapit hapon. Ito ang araw para ibigay ang lahat ng iyong makakaya. At sa wakas linggo, ika-18 ng Enero, ang araw ng new moon. Ang rating ko ay mahusay. Ang mismong araw ng new moon ay kadalasang nagdudulot ng malalaking huli. Ang pinakamagandang oras ay sa pagsikat ng araw at sa paglubog nito, kung kailan ang pagbabago sa liwanag at ang malakas na tidal movement ay nag-uudyok sa mga isda na kumain ng husto. At iyan ang ating kumpletong pagtataya para sa linggong ito, mga ka-fishing. Sana ay makatulong ito sa inyong pagpaplano ng inyong susunod na fishing trip. Tandaan, ito ay gabay lamang at sa huli, ang pinakamahalaga ay ang inyong sariling karanasan at pag-obserba sa kalikasan. Walang tatalo sa oras na ginugugol sa tubig. Hangad ko ang inyong tagumpay at kaligtasan. Sanay makarami kayo ng huli, ni isang hibla, ni isang kaliskis. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. At syempre, gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Ano ang target ninyong isda ngayong linggo? Saan ang paborito ninyong fishing spot? I-comment ang inyong mga plano at karanasan sa ibaba. Mag-ingat kayo palagi at hanggang sa muli.